Aalagaan ka ng Panginoon. Yan ang mensahe ko sa iyo. Kung ngayon nasa gitna ka ng bagyo, punong-puno ka ng problema sa buhay mo, at parang ang bigat-bigat ng dala mo, kaibigan, makinig ka sa mensaheng ito. Para sa iyo to. May kwento ako sa inyo. Many years ago, meron akong problema. Meron kaming aparador na sobrang laki, sobrang taas, at sobrang bigat. Gusto ko ng pamigay. Alam mo, mula sa loob ng bahay, papunta sa parking na kung saan isasakay ko sa isang truck. Ang layo nun. So sinabi ko, paano kung bigat-bigat to? Tapos naisip ko, si Jodine Sola, kaibigan ko. Siya yung siguro pinakamalakas kong kaibigan na alam ko. Na sobrang, malaki siya, malaking mama, tapos ang lakas-lakas talaga. So, by the way, si Jodine, siya yung aming founder siya yung founder ng He Cares Foundation for Street Children. Nako, ang galing-galing ng ginagawa niya para sa mga mahihirap. Suportahan niyo siya. Pero, let me go back to the story. So, dating siya, no? Sinabi ko, tulungan mo ako. Ilabas natin yung cabinet, no? Sa parking. So, sinabi niya, sige. So, sinabi ko sa kanya, dito ka muna sa isang gilid, ako dito sa left side, ikaw sa left, ako sa right, tapos sabay tayo, ha? Buhatin natin. So, sinabi ko, 1, 2, 3, game! Tapos, yung side niya, nabuhat niya. Ako, wala, maski 1 centimeter. Hindi ko mabuhat talaga. Wala akong ginawa kundi mag-ingay. Wala. Wala talaga. Kung akala nyo ako'y payat ngayon nung panahon na yun, mas payat pa, no? Kitang-kita naman sa muscles, di ba? So ngumiti na lang si Jodine, tapos sinabi niya, ito gawin natin, ha? Baguhin natin yung paraan sa pagbuhat. So ang ginawa niya, simple lang, pumunta siya sa harap ng aparador. Tapos, yung hinarap niya yung likod niya. So nasa likod niya yung aparador na malaking-malaki. Tapos ang ginawa niya, nag-squat, no? Tapos he reached for yung sa pinakailalim ng cabinet with his arms. Tapos sinabi niya, Bo, takbo ka sa likod. Tapos itulak mo papunta sa akin yung aparador. Punta ako sa likod. Nung tinulak ko, parang humiga, quote unquote, no? Sa likod niya. Ay, gagawin niyang backpack. Tapos, ayun, binuhat na niya. Ang ginagawa ko, tinutulak ko lang yung aparador. Abay, nalabas nga namin yung aparador. Out of the house, down the steps, tapos dun sa parking para ma-load na sa truck. Alam mo, pag kinikwento ko to sa ibang tao, ganito yung kwento ko. Alam mo, kami ni Jodine, binuhat namin yung mabigat na aparador. Kaming dalawa, knocks naman. Pero ang totoo, 99% ng bigat, siya may dala. Ako yung 1% lang, tinutulak ko lang. Tinutulak ko lang yung aparador sa likod niya. I tell this to people because this is exactly yung ating sitwasyon ngayon. Maraming tao, kinakarga nila ang kanilang problema. Sila lang. Binubuhat nila ang kanilang mga problema. Sila lang on their own. Kaibigan, hindi ka dinisenyo ng Panginoon na mag-isa sa mga problema mo. That is not God's plan. Dinisenyo ka ng Diyos para ikaw at ang Panginoon ang magbuhat ng problema mo. At ito pa, ibibigay mo sa Kanya ang 99%, ha? At ikaw 1% lang. Ano yung 1% mo? Ang 1% mo, dalawang salita. Trusting obedience. Yan ang ibibigay mo sa Panginoon. Magtiwala ka at sumunod ka. Magtiwala at sumunod. Cooperate with grace. Alam mo, ang Panginoon, ibubuhat niya, idadalhin niya ang problema mo. Ang mabigat mong pasan sa buhay. Tama ba yung Tagalog ko? Pero, and this is what many people don't understand, to be able to trust Him. Lord, gagawin ko ang pwede kong gawin.
And I will be patient. Ito yung problema natin, wala tayong patience. But to trust Him and kumilos. Ay, kailangan kumilos. Kailangan sumunod sa Kanya. But at that point, we need to have trusting obedience. Hindi lang kilos, kilos, kilos. Mapapagod tayo doon. Kailangan alamin natin and magtiwala tayo na 99% ng bigat ay nasa Kanya para makatulog ka. Kasi ngayon, stress na stress yung mga tao. Hindi nag-relax. Kailangan mag-relax ka. Kasi si Lord ang katabi mo. Uulitin ko ang sinabi ko. Aalagaan ka ng Diyos. In fact, what I want you to do, ipatong mo yung kamay mo sa dibdib mo. Tapos sabay-sabay tayo. God will take care of me. Pakiulit nga. God will take care of me. Ipahayag mo na may pananampalataya. Ipahayag mo yung salitang yan na may pagtitiwala sa Panginoon. Are you ready? God will take care of me. Alam mo, ang ebanghelyo natin ngayon, sinabi ni Jesus sa mga apostoles, bumiyahe kayo and then heal the sick and, do my work. Pero meron siyang sinabi, do not bring a money bag. Do not bring a sack. Do not bring sandals. Ano ibig sabihin nun? Magtiwala ka. Follow me, pero ako ang magiging sack mo, sandals mo. Ako ang magiging provision mo. Ako. God will be your resource. And that is what God is telling you now. I will take care of you. Trust me. Dasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Say this after me. Lord, naniniwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo. Susunod ako, Panginoon, sa iyo. Pero binibigay ko sa iyo ang lahat ng mabigat na dinadala ko ngayon, mga problema ko. Binibigay ko sa iyo, Panginoon, 99%. Actually, 100%. Pero Lord, kikilos rin ako. Help me, guide me, lead me. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Just say that again. God will take care of me. Amen. Meron akong i-share sa inyo isang libro na sinulat ko matagal na pero nakaka-bless ng mga tao. How to live a life of miracles. And available po siya sa ating online bookstore. You can click the link sa description. Nakalagay 7 keys to open yourself to blessings, wholeness, and happiness. I pray that this will bless your life. Maraming salamat. God bless you, and I will see you tomorrow.